merong isang netizen, nakasakay sila sa kotse, napansin nila na meron pong presidential security early morning na meron pong hinahatid sa St. Luke Hospital. Emergency ito na hinahatid nila si BBM sa hospital. Yan ang nag-overthink na ang taong bayan. Ito yung unang video kong ipapakita. Kayo nang humusga ha kung ano ito. Ba't nangyari po ito early in the morning na may hinahatid raw sila sa St. Luke Hospital. Ito, panoorin natin. Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no, don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, pag-usapan natin itong nag-trending ngayon sa social media na ito raw si BBM, patungkol kay BBM. Nasaan ba si BBM? Yan ang tanong ng taong bayan. Marami ang nagsasabi, marami ang nagpaparinig, tigok na raw. Marami ang nagsasabi na stage 4 na raw, nandoon raw sa St. Luke's Hospital. Kaya ngayon talaga kumakala, tapos mas lalo pa itong uminit itong issue na ito dahil yung mga post ng Malacanang medyo sablay rin kasi parang ina-update nila ang taong bayan na heto si Bongbong Marcos nagtatrabaho, no? Pero yung mga nakikita sa picture, nagtataka yung taong bayan bakit yung picture na ipinakita nila hindi na payat si BBM. Tapos katabi pa niya si Enrile. Patay na si Enrile, di ba? O bakit nabuhay ba si Enrile? Bakit katabi na niya? So meaning to say, ang speculation ng taong bayan ay yung video o yung mga picture na ipinakita ng Malacanang ay hindi na yun updated, hindi na yun present time. So nag-overthink na ang taong bayan. Kung makikita mo sa social media, ang dami nagtatanong kung buhay pa ba. Nag-overthink na to the point na bakit ang Malacanang nagre-release ng mga ganyan na wala naman silang maipakita na wala naman silang impormasyon patungkol po sa sa medical records latest medical records ni BBM. Kung siya ba ay may sakit, healthy ba siya? Wala talagang ni-release sila. So ngayon, nagdududa ang taong bayan o nagdududa ang mga eksperto na baka totoo na may sakit talaga si BBM o meron talaga siyang seryoso na sakit o illness kasi pumapayat na di ba? Tapos ayaw lang nilang sabihin ng taga Malacanang. Ayaw lang nilang sabihin kasi kapag sasabihin nila, alam niyo naman ang kritiko, di ba? Siguro takot sila diyan sa kritiko. Tapos ayaw lang nilang isabihin sa publiko kasi takot siguro sila na yung taong bayan magsasuggest yung taong bayan na ipalit na si BP Sara kasi si BP Sara ang Vice President. Di ba? Nakalagay naman yan sa ating konstitusyon na kapag ang presidente ay may sakit at he is not fit to be the president anymore, papalitan na siya ng Vice President. Baka yan ang ikinatakot nila kaya ayaw nilang isapubliko ang totoong kalagayan ng health ng Pangulo. Di ba? Tapos heto pa ngayon, itong vlog na ito, meron po akong ipapakita sa inyong mga video. Kayo na ang humusga dito sa ipapakita kong video. Kasi di ko rin lang alam kung kasi talagang may maglilik talaga ang video. Maglilik talaga ang video. Kasi itong unang video, dalawang video po ito, yung una yung mahaba, the shorter version at itong isa mahaba na version. Na kung saan merong isang netizen, nakasakay sila sa kotse, napansin nila na meron pong presidential security early morning na meron pong hinahatid sa St. Luke Hospital. Okay? Meron pong hinatid sa St. Luke Hospital. Sino kaya ito? So nagdududa ang taong bayan na baka emergency ito na hinahatid nila si BBM sa hospital. Yan ang nag-overthink na ang taong bayan. Ito yung unang video kong ipapakita. Kayo nang humusga kung ano ito. Ba't nangyari po ito early in the morning na may hinahatid raw sila sa St. Luke Hospital. Ito, panoorin natin. Presidential security. So, presidential security, sino ang hinahatid nila? Presidential security. Yan nga, presidential security. Command. Ayun, may ambulance.
Saan ba? May ambulance ra, no? Binanggit ng naka-video na may ambulance. Tapos, zinom nila yung logo, nakalagay doon, Presidential Security. So, sino Presidential Security? So, walang iba talagang iisipin ng tao, presidente ito. Hindi, FedEx. No, madaling araw, may kino-convoy. May idea ba kayo? Presidential Security ba ito? Hindi, ambulance yan. FedEx. Ayan, may police. Ay, FedEx. Sino kaya kinukonvoy nila? Yan. Meron itong mahaba na version kasi ni-research natin ito eh. Okay? Panoorin natin ang mahaba na version nito. Play. Kita lang lagi nagabot diri. Sino bang hindi magtataka nitong video na ito? Kung ikaw yung nagda-drive early morning tapos makikita mo dito ang taas-taas ng convoy na para talagang pang presidente talaga yung convoy. Tapos nakita yung logo. Ang daming pulis. Papunta raw di umano sa comment section sa St. Luke's Hospital. Ansa? Ay, lagi. Saan na siya ng logo? Logo ng Security? Presidential Security? Presidential Security. Saan kaya ito sila pupunta? Presidential Security, Presidential Security. Presidential Security. So, Presidential Security, sino ang hinahatid nila? PFP. Presidential Security. Yan nga, Presidential Security. Sino? Ayun o, may Command. ambulance. Ayun o, may ambulance. Saan ba ang ambulance? Ayun. Hindi, FedEx. Hindi, ambulance yan. FedEx. FedEx. Ayun, FedEx. Sino kaya kinukonvoy nila? Tapos biglang, bakit ka nagbibideo? Na-miss na kami, sir. Kasi balak namin mag-HPG soon. Ang tanong dyan, sino kaya yan? Ayun o, naiya. Ha? Naiya exit. Nai-exit na tayo. Next exit na yan eh. So, masaan na to ni? Uunahin muna natin yung kinukonvoy nila sa bus. Yan. Sino kaya yun? Binabas nila para hindi halata. Saan na yun? Ano kayong nangyayari? Ang bus talaga kinukonvoy nila. Kasi may nakakonvoy pa sa likod eh. So ibig sabihin yung bus ang pinoprotektahan nila. So, sino ang nasa loob ng bus? Who's inside the bus? Tapos presidential, di ba? Presidential. Grabe, no? So, yun po. Kayo nang humusga, taong bayan. I don't want to speculate kasi hindi naman klaro, no? Na meron bang ambulansya doon. Pero kayo nang humusga. Kaya nag-trending ito ngayon sa social media. Okay? Ang sa akin lang, ito lang. Sana itong administrasyon na ito ay sasabihin nyo kung ano ang tunay na kalagayan ng presidente. Kung ipagtatakpan ninyo ang tunay na kalagayan ng presidente dahil ayaw nyong mapalitan si BBM, ano yan? Labag yan sa konstitusyon natin sa Pilipinas. Kasi po, kaming taong bayan, kami po ay curious. Meron pong nakasaad yan sa saligang batas sa ating konstitusyon na ang taong bayan ay merong karapatan na malaman ang tunay na kalagayan ng Pangulo ng Pilipinas. Kasi, utang sa inyo yan sa amin Kami yung bumoto. The people chose you na maging presidente ka. Kasi naniniwala kami na you are fit to be the president. Ngayon, kami rin taong bayan ang magsasabi na hindi ka na fit na maging presidente kasi meron kang sakit. Kami rin taong bayan ang may right dyan. So, hindi ninyo mabiblame ang tao sa social media na magpo-post. Ano, buhay pa ba? Anong update? Yan ang mga naririnig ko sa social media Tigok na ba? Pinagtulungan raw doon sa St. Luke Hospital. Yun ang aking mga nakikita sa balita. Ang mainstream media, wala na kasing naniniwala dyan sa mainstream media. Kasi, alam ng taong bayan na ang mainstream media talaga kasabwat sa administrasyon. So, hindi talaga maiiwasan na meron talagang lalabas na leak na merong nagsabi na may nakakita doon sa St. Luke's. Nagkagulo raw doon. Diba? So, I hope, no?
hindi magsisinungaling ang Administrasyong Marcos patungkol dito sa issue ni BBM. Okay? At heto pa. Heto na naman. May bagong ebidensya at video na pinakita itong si Attorney Baligod. Sino ba si Attorney Baligod? Siya yung attorney ng mga 18 ex-Marines na dating mga employees ni Zaldico. Sila yung mga dating bodyguard, mga dating escort ni Zaldico na naghahatid ng mga maleta sa mga politicians, na mga buwayang politicians na nangungurakot. Ngayon, itong 18 ex-Marines na ito, may attorney sila na si Attorney Baligod. Sa Facebook page ni Attorney Baligod, may bago siyang video na ipinakita na hinatid ang maleta. Video ito ha, papakita ko sa inyo. Naghahatid ng maleta from the helicopter to sa isang bulletproof na sasakyan. Okay? Kayo nang humusga ha. Short video lang po ito. Short video. Tingnan ninyo ha, tingnan ninyo. Press mo lang yung yan. Short video lang ito. Kung mapapansin nyo, no? Parang parang helicopter po ito ng parang presidential na ito ng mga sasakyan. Helicopter ng Malacanang. Di ba? Maleta ang dala. Hinahatid nila. Saan hinahatid? Mo lang yung Yan. Hinahatid raw yan sa bulletproof na sasakyan. Yan ang nakalagay doon sa caption ni Attorney Baligod. Yan ang dami pang mga sasakyan na nakaabang. Binuksan na yung likod ng sasakyan kasi doon ilalagay ang mga maleta using the na-observe ko parang helicopter ng Malacanang. Ngayon, ang tanong ko dyan, sasabihin na naman ng mga kritiko, Don Mar, bakit ang ikli-ikli ng video? Bakit very short yung video? Sa tingin ko, sinadya ito ni Attorney Baligod na i-share ito ng maikli lamang. Kasi, duda ko rito, meron itong mataas na video pero hindi ito pinakita lahat. Kasi, nire-reserve nila yan kapag sila ay tatawagin na kung merong mga cases or hearing o doon ba sa Blue Ribbon Committee. As of now, wala Hindi kasi uusad, hindi sila pinapaniwalaan. So, tama lang na maikli lang muna yung video na ipinakita nila. Okay? Yun ang yun ang basa ko rito Kasi po, anong tawag diyan? Wala po sa natin, i-loop natin. Wala pong sapat na kakampi itong mga 18 ex-Marines na ito. Ayan naghahatid sila. Sa tingin ko naman, yung mga naghahatid dyan, yun yung mga 18 ex-Marines na yan. Galing sa kanila itong video na ito. Obserbahan nyo, sa kayong mga nanonood ngayon, tingnan ninyo. Ayan Huwag nyo sabihin, hindi yan maleta. Maleta talaga yan mabigat pa nga di ba? Ayan dalawang tao pa yung nagbibitbit sa isang maleta, yung orange. Duda ako dito, dinaan na sa helicopter ang mga pera. Grabe sa. Ito yung kung matatandaan ninyo, ito yung sinakyan rin ni Ping Lacson at ni Tito Soto. Yung may video, may picture ba yun? Ayun yung dalawang bulletproof cars yung meron pang gwardiya nakatingin. Yan. Ang tanong, saan yan Saan yan naka-landing ang meron talaga makadetermine dito. Ang tanong ko sa iyo, Ping Lacson, hindi pa ba sapat ito na ebidensya para ipatawag nyo ang mga 18 ex-Marines at itong si Attorney Baligod? Ano pa bang hinahanap mo, Ping Lacson? Ano pa bang hinahanap mo? Bakit? Takot ka bang ipatawag itong mga 18 ex-Marines sa Blue Ribbon Committee sa Senado? Ayan gigil na si Senator Marcoleta dyan maimbestigahan ito. Tapos wala kayong ginagawa. Kaya, hindi kayo magtataka bakit bumababa ang mga ratings ninyo, especially ang presidente ng Pilipinas, bumababa ang rating. Ayan Di ba? So, hustisya po. Yan lang po ang panawagan ng taong bayan. Hustisya po para sa mga ito. Na kung hindi kayo maniniwala doon, kung sa tingin ninyo AI yun, kung sa tingin ninyo gawa-gawa lang yung video na yun, imbestigahan nyo. Tanungin nyo ang mga 18 ex-Marines. Tingnan natin kung consistent ba sila sa kanilang mga pinagsasabi. Diba? Ganun naman yan Tanungin nyo na ng tanungin kung sila ba ay nagsisinungaling o hindi. Kasi malalaman yan Ang taong nagsisinungaling, malalaman talaga
ninyo kung ano. Pero hindi, ayaw nilang ipatawag eh. Matagal na ang 18 ex-Marines na nag-iingay pero binabaliwala lang yan. Kaya ako nga, nagdadasal ako na yung si Zaldico na yan, uuwi na yan dito. Siguro pagdating ng panahon na presidente na si VP Sara, saka siguro uuwi itong si Zaldico. Kasi siguro, yan naman ang laging sinasabi ni Zaldico na nanganganib ang buhay niya. Marami pa. Tingnan ninyo yung page ni mamaya. Tingnan ninyo yung page ni Atty. Baligod. Marami siya mga ebidensya doon na ipinakita. Yung mga binili ni Zaldico, yung Sprinter ba yun? May raw yun, kasangkapan raw yun para sa mga internet connection na pwedeng i-erase tapos pwede ninyong ma-recover ang mga in-erase ninyong mga dokumento, mga ganun. So, yan po pero meron akong kasi itong Supreme Court ngayon, binigyan ng 10 days itong House of Representatives. Ang Supreme Court po, nagbigay na po ng 10 days ng House of Representatives para mag-respond po dito sa petisyon ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Ipapakita ko sa inyo. Pero bago ko ipapakita ito, like and share muna ha. Kung umabot kayo dito sa haba ng video ko, like and share para ikalat natin itong video na ito ha. At also, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin ha. Libre lang ang mag-subscribe. Updated pa kayo sa ating mga balita. Ito, ipapakita natin itong latest na balita. Ito yung balita ng Daily Tribune. Lakihan natin, as usual, para makita ninyong lahat. Daily Tribune, 12 minutes ago. The Supreme Court has given the House of Representatives and other respondents 10 days to respond to the petition filed by the Vice President Sara Duterte and her legal team. So, ayan. Kayong mga taga House of Representatives, sagutin nyo ang petisyon ni VP Sara. Bakit karapat-dapat i-proceed ang impeachment trial? Okay? Sabi dito, April 8, 2026. So, ngayon po ito. Press briefer. The Supreme Court en banc during its session today, April 8, 2026, acted on. Okay? Attorney Israelito Pitorion et al. House of Representatives Committee on Justice. GR number E05667 Zara Z. Duterte versus House of Representatives. The Supreme Court consolidated these cases and without necessarily giving due course to the petition, directed respondents to comment within a non-extendable period of 10 days from the receipt of notice. The petition questioned the constitutionality of the proceedings before the House Committee on Justice in relation to the impeachment complaints filed against Vice President Sara Z. Duterte. GR number E-05293, Narciso A. De Leon versus Anthony Gerard A. Halili. Halray Construction Incorporated. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman